na. Okay. Marang ay mo ito. Naatay Honda Wave nga CX-3 110. Ang issue ani kay sigig overflow ang carb dayon dili siya mo start, wala siya charging system. Ang kaning issue niya nga magsigig overflow ang carb, mao gyud ni siya common nga sakit sa Wave CX 110. Ang naka-decide ang tag-iya nga ilisan na lang niya og carb. Naraman tayo available, ilisan na lang nato og banyo. Sa iyahang wirings, i-update lang muna ko karon ini. Maabre na nato tanan ang cover kay para i-check nato kung unsay nahitabo sa iyahang charging system, regulator ba, stator ba o loose contact lang sa wirings. Okay, balik ta sa problema sa wiring sa Wave CX nga 110. Upon checking na check nato nga daot siya og regulator. Ang regulator man gud niya is replacement. ARC ang brand. Kay ang yang stock daw nga regulator na daot naman gud. Dayon sulayan ako og taod og replacement nga regulator, muinit siya. Then nangita ko og regulator nga original jud ni siya kay naa jud siya code. Pero nakuha na nako ni sa motor nga katong napalit nako nga sikanhan. Gi-chop man ako to. Mao ning nakuha nako ang regulator. Gi-try nato sa iyahang motor. Okay. Kickstart. I-try na to ang iyahang output mga sir. Sa lightning, nindot ang iyahang output. Kag i-full rep nimo siya, dili na gyud siya mapunder. Sa charging, itap ang battery. Check na to ang voltage niya sa charging. Naaman tay tester nga mo reading og voltage, pabalaan na to kung overcharge ba o normal siya. Okay, kinahanglan mo rate siya og 13 volts pataas pag i-RPM na to ang motor. Okay, ang standby niya is 12.4, 12.8 RPM na to ang motor ha, try. Okay. Musaka siya sa 13.7, 13.8, 14. Okay, no? So, naklaro na to nga regulator gyud ang daot. Then isugot man ang tag-iya nga kani atong itaod. Mao na ni siya atong itap. Ayos, problem solved.